Magandang umaga sa lahat. Muli ay tayo ay nagbabalik sa ating nagbabagang balita. Ngayon ay araw ng Lunes, November 18, 2024 sa oras ng alas 7:43 ng umaga. Nandito muli tayo para mag-update para kay Bagyong Pipito na tinatawag nga na Super Typhoon. Kahapon lang ay napabalita dito sa amin sa Laguna na si Bagyong Pipito raw ay signal number 3. Pero pagdating ng hapon ako'y nakapanood ng balita. Signal number 2 na lang daw si Bagyong Pipito kahapon ng hapon. At dahil nga sa tinakot ko si Bagyong Pipito, pinabalik ko na sa kanyang asawa na si Pipita. Dahil sabi ko nga sa kanya kahapon ay umuwi na siya kay Pipita. Naghihintay na si Pipita. Ilang araw na siyang hindi umuwi. Kaya naman, buti na lang at nakinig sa akin si Pipito. Kaya hindi na siya tumuloy dito sa Laguna. Umuwi na siya kay Pipita. Buti na lang, Pipito. Natakot ka rin sa pagbabanta ko sa iyo. Sabi ko nga sa iyo, wag ako. Dahil mababait ang mga tao dito. Dahil pag nagkataon, baka bahay namin ang iyong sirain na aming pinaghirapan, dugot pawis ang aming puhunan. Tapos ay balak mo lang sirain ito? Hindi pwede, Pipito. Pero alam mo ba, Pipito, sobrang takot na takot ako sa iyo. Masyado mo akong pinakaba ng ilang araw. Simula nang umalis ka dyan kay Pipita. Kaya naman, thank you Lord dahil pinabalik mo na po si Pepitos kay Pipita. So, hayun na nga mga ka-super kasari kanegosyo. Ang aga natin naligo ngayon. Ayan, 4:27 AM pa lang nakaligo na tayo. 4 AM kanina ay ginising nga ako sa tawag ng aking panganay na anak. Ilang araw na hindi umuwi, nagagrab nga siya. Talaga naman, halos sa kalsada na tumitira ang aking panganay. Masyadong sinisipagan. So, hindi na nga tayo natulog ulit. At kasi nga kahapon, dahil sa takot ko siguro kay Pipito, hindi natin nagawang maligo. O, diba Pipito? Nakita mo na ang ginawa mo. So, hindi naman talaga ako na naliligo kapag alam kong pagod ako. Kaya, hindi ko na pinipilit. Mahirap na. Kailangan pa rin natin alagaan ang ating sarili dahil walang ibang mahihirapan pagdating na araw kundi yung ating sarili. Kaya, sarili lang din natin ang dapat nating alagaan. Walang iba. Kasi kahit nasabi mo may mga anak tayo ay hindi tayo aasa na alagaan tayo ng mga yan pagdating ng araw. Lalo na ilang taon na akong talagang iniinda ko ang aking pananakit ng upper back pain ko na talagang sobrang nahihirapan na ako. Lagi kong hinihiling sa Panginoon na way pagalingin niya ako. At wala naman na ako iba pang hinihiling sa ngayon sa Kanya kundi yung aking kagalingan. Kaya sana Lord, pagalingin mo na po ako. Dahil ang hirap ng may nararamdaman sa katawan, lalo na kapag ganito na naghahanap buhay ka, lalo kapag solong magulang ka para sa iyong mga anak. Lumalaban tayo pilit para sa kanila. So, hayun na nga, paggising ko ng umaga dahil kagabi nakapagsariyata ako medyo maaga, mga 9:30 PM. So, nakahiga tayo ng mga lampas ng 11 PM. So, nagdasal naman ako, sana ay nawa, wag naman na matuloy nga si Pepito dito sa atin, sa lugar natin sa Laguna. Awa naman ng Diyos ay talaga naman na malakas pa rin ako kay bro, kay Papa G, kasi yung kay Bagyong Nika ay talaga naman hiniling ko sa kanya na wag naman na sanang tumuloy, pero talagang pagising ko ay awa ng Diyos, wala naman, hindi rin natuloy si Bagyong Nika. Kaya lagi ko nga sinasabi na wala pa rin ibang makakatulong sa atin kundi Panginoon lang. Kasi siya lang ang tanging nakakalam kung ano yung mga darating sa atin. Kaya kung ano man ang mangyari, wala tayong magagawa.
Pagbukas ko nga ng gate kanina sa anak ko, kaninang umaga, sabi ko, wala naman, hindi naman yata umulan. So, ibig sabihin, hindi na tumuloy si Bagyong Pepito. Sabi naman niya, lumihis na nga si Bagyong Pepito dahil nanda doon na raw siya sa Catanduanes ba yun? Parang nandun na nga siya. Kaya kawawa naman ang mga masasalanta talaga ni Bagyong Pepito. Sana wala naman mangyaring masama. Hinihiling ko palagi sa Panginoon na sa panahon ngayon na mga nangyayari sa atin sa buong mundo, marami nga nagsasabi na unti-unti nang nangyayari ang mga nasa Biblia. Sinasabi pa nga ng iba na kahit anong dasal natin ay hindi na yan mapipigilan kasi plano na yan ng Panginoon sa atin. Hindi pa rin ako naniniwala doon dahil alam ko naman na wala pa rin ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Kailangan lang siguro natin ng pananampalataya para sa Kanya. Magmahalan tayo bilang tao, magkaisa. Kaya siguro nagagalit na ang Panginoon dahil sa mga nangyayari sa mundo. Maraming mga nagpapatayan, nag-aaway, mga kadalasan mga inggit, payabangan. Kaya nagagalit ng Panginoon. Tayo na mga mabubuting tao ay nadadamay. Kaya sana palagi po tayong magdasal ng taimtim para sa kaligtasan nating lahat. Aminin man natin o hindi, lahat tayo ay madalas nakakalimot tayong kausapin ng Panginoon. Dahil sa araw-araw ay sobrang busy natin sa buhay-buhay. Lalo na ako bilang single mom. Wala akong ibang inisip kundi hanap buhay kung paano ako kikita sa araw-araw para sa aking mga anak. Dahil gusto ko kapag may dumaing o hiningi sila, meron at meron akong maibigay, lalo na kapag mga importanteng bagay. Dahil bilang ina, masakit talaga yung wala kang maibigay sa pangangailangan ng iyong mga anak. Wala lang tayong magawa kung minsan, syempre dumarating talaga tayo sa point na wala naman talaga tayong maibigay dahil mas inuuna talaga natin yung mga mas importanteng bagay. Dahil ang buhay ay hindi araw-araw ay Pasko. Kaya hindi araw-araw na malakas ang benta natin o malakas ang kita natin sa ating hanap buhay. Kaya palagi natin iisipin na makapag-ipon tayo kahit papano. Barya-barya man lang yan na maipon natin ay malaking bagay yan kapag naipon, marami din. Kagaya na lang dito sa akin tindahan, ngayong araw, kanina umaga, nakapagbukas tayo ng tindahan ng 5 AM. After natin maligo, nagbukas agad ako ng tindahan. Simula kaninang 5 AM hanggang ngayong oras na to, 7 AM na yata ngayon, ay 30 pesos pa lang yung aking benta. Wala tayong magagawa dahil yan talaga ang buhay natin, buhay negosyante. Hindi araw-araw sa pagbubukas mo pa lang ng umaga ay marami ka na agad benta. Dahil may mga araw naman na pagbukas mo pa lang ay wala nang tigil ang mga customer. Ganun pa man, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ay hindi pa rin niya ako pinababayaan. Lagi kong hinihiling sa Kanya na patatagin pa ako ng husto para sa aking mga anak. Dahil bilang ina ay wala akong ibang inisip kundi ang aking mga anak. Kinabukasan nila, pinakamahalaga ang makapagtapos sila ng pag-aaral at marating nila ang magandang buhay pagdating ng araw. Mawala man ako dito sa mundo ay gusto ko ay nasa mabuti na silang kalagayan. Ganyan tayo bilang magulang sa ating mga anak. So hanggang dito na lang mga ka-super kasari. Blessed Monday po sa lahat. More customer to come, more benta sa ating lahat. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!